today's video is let's talk about relationship. Kung nangyayari na sa inyo ang 5 bagay na pag-uusapan natin dito, malamang may problema ng malaki ang relasyon nyo. Walang perpektong relasyon at wala rin kasing perpektong tao. Pero ang normal, dapat ang problema natatapos, na pag-uusapan at nasusolusyonan. Pero papaano kung ang mga problema ay ganito na? Number 1, alam nyo ba yung salitang throwback? Pabalik-balik or binabalikan. Ito yung mga problema na sa tuwing nag-aaway kayo, lagi ninyong tinatapik. Mga problemang nakaraan, ilang buwan, ilang taon nang nakalipas, pero sa tuwing mag-aaway kayo, palagi nyong topic. At hindi lang siya, pati ikaw. Kapag ganito ang relasyon nyo ngayon, tama, nasa toxic or problematic relationship ka na. Paano kayo makakapag-move on? Paano kayo makakagawa ng mga bagong plano kung ang palagi ninyong pinag-uusapan or pinag-aawayan ay ang mga nakaraan? Yung humilom na sugat, muling mabubuksan yan. And take note, paramihan kayo ng kasalanan yan. Walang tigil na sumbatan. Atira ang matibay. Pangalawa, siya na lang palagi ang nasusunod. Kapag siya na lang palagi ang malaking konsiderasyon, that means kinokontrol ka na niya. Gusto niya, madalas, palagi kayong nakafocus na lang doon sa gusto niya. At wala ka na. Yes, naririnig niya ang mga suggestion mo, pero bali wala sa kanya yon. Kahit na maliit na bagay, lakad man yan, or mga pinag-uusapang plano, wala kang boses dito. Hindi ka niya tatanungin kung gusto mo or ayaw mo, kasi understood na sa inyong dalawa, siya lang dapat ang masusunod. Minsan pa, magugulat ka na lang, may desisyon na pala, or may plano na pala siyang natapos, nang hindi niya man lang kinukonsulta sa'yo. At hindi lang yan isang beses. Paulit-ulit niyang ginagawa yan. Kahit nasasaktan niya yung feelings mo, hindi mahalaga sa kanya yon. Unlike before, nung una nyo, lagi siyang nagtatanong kung okay ka lang, may problema ba? Ngayon, wala na yon. Another thing, mahirap na siyang kausap. Yung tipong alam mong nagbibingi-bingihan at nagdededma-dedmahan. Kapag gusto mo siyang kausapin, kung may problema ba, kailangan mo pa mag-ipon ng lakas at tatag ng loob para lang kausapin siya. Dahil alam mong magagalit siya. Walang tamang timing, walang tamang approach para sa kanya. Kapag gusto mong kausapin siya tungkol sa mga problema nyo. Palagi siyang galit or palagi siyang tama. Kaya ikaw ngayon, nakakaramdam ka na ng takot sa mga magiging reaction niya kung sakaling kausapin mo siya. Dahil alam mong pwedeng mauwi lang ito. Hindi pagkakaunawaan at posibleng pag-awayan nyo pa. Talo ka na naman. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, hindi man lang marunong mag-sorry or humingi ng apology. Kapag nasasaktan ka niya at alam niyang nasaktan ka niya, walang remorse at hindi nag-apologize. Wala kang makikitang bakas ng pagsisisi sa kanya na nasaktan ka niya. Parang walang nangyari. At pag magta-try ka naman na sabihin sa kanya na nasaktan ka niya, sasabihin pa sa inyo minsan, para yun lang, ang arte-arte mo naman, ang OA mo naman, maliit na bagay gusto mong palakihin. Yan pa ang irritableng sumagot sa'yo. And worse, babalik na rin niya pa yung sitwasyon na ikaw ang may kasalanan. Sasabihin niya pa sa'yo, ikaw na nga ang nakagawa ng mali. Ikaw pa ang nasasaktan. Nabaliktad na ngayon ang lahat. Kasalanan niya, that means kasalanan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit may malaking problema tayo. Ganyan ang palalabasin niya sa'yo. Panghuli, lahat na lang ng ginagawa mo, pangit at mali sa paningin niya. Tingin niya yung parang wala ka nang ginagawang tama. Wala ka nang ginawa na nagustuhan niya. Tingin niya sa'yo ang liit-liit ng pagkatao mo. Lahat na lang ng suggestion mo, lahat na lang ng sasabihin mo, may bad comment siya. Yung tipong pag nagsasuggest ka o nagsasalita ka sa kanya, para bang hindi ka nag-iisip
sa tuwing i-approach mo siya. Ganon na ganon ang ipinaparamdam niya sa'yo. Wala kang silbi at parang hindi ka nag-i-exist sa relasyon. Alam nyo guys, sa relasyon, napaka-importante ng blessing ng God. Pag walang space ang Diyos sa relasyon nyo, ganito talaga ang mangyayari. Kasi kapag nandyan ang God sa relasyon nyo, may katahimikan at may guidance kayo mula sa Kanya. Kapag nasa problematic or toxic relationship tayo, minsan nakakalimutan na natin yung identity natin. Kasi nga, nababago tayo ng mga problemang pinagdadaanan natin. Lalo na kung yung tao na nagbibigay ng problema sa'yo ay palaging nasa tabi mo. Mauubos ka talaga at makakalimutan mo ang sarili mo. Always protect your peace and your sanity. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!